Inanunsyo na ng Iran na ang kanilang bansa ay nahaharap na ngayon sa full-scale war laban sa United States of America. Ikasyam na araw na nang magsagawa ng mga malalaking pag-atake ang puwersa ng Amerika sa loob ng Iran. Nag-utos na rin si US President Donald Trump sa American forces na magsasagawa ng malakihang pag-atake sa loob mismo ng Iran. Maging ang Iran ay nagsasagawa na rin ng mga sunod-sunod na pag-atake sa mga base militar ng Amerika na nasa Middle East. Pero merong isang kapansin-pansin. Bakit zero rockets, zero ballistic missiles pa rin ang ginagawa ng Iran sa Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 21, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Magbibigay tayo ng pinakabagong update sa kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Umabot na sa ikasyam na araw ang mga ginagawang malalaking pag-atake ng United States of America sa Iran, lalong-lalo na sa mga pahayag ni President Donald Trump na pinalaki nila ang kanilang mga ginagawang pag-atake sa Iran upang maipaghiganti ang tatlo na mga sundalo nito na nasawi sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Dalawa ang nasawi sa Jordan, isa naman ang nasawi sa Iraq. Bunsod ito ng mga pag-atake ng Iran. Isa itong mensahe na ang kaguluhan ng Amerika at ng Iran ay hindi nagtapos, kundi mas umiigting, palaki ng palaki, painit ng painit. Palaban naman ang Iran, hindi sumusuko, nilalabanan ang puwersa ng Estados Unidos. Bagamat hindi nakapagsasagawa ng direktang pag-atake ang Iran mismo sa lupain ng United States of America, pero ang kanilang mga paghihiganti ay isinasagawa sa mga bansa sa Middle East. Tina-target nito mga kaibigan ang mga base militar ng Amerika. Ito ang dahilan kung bakit marami rin sa mga kagamitan ng Amerikano ang nawasak dahil sa mga ginawang pag-atake ng Iran. Ito rin ang dahilan kung bakit merong 3 na mga sundalo ng Amerika buhat pa noong Marso ang nasawi dahil pa rin sa pag-atake ng Iran. At ang mga ginagawang pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Amerika ay isang napakalaking mensahe na hindi lang Amerika ang kanilang kinakalaban. Ipinapakita rin ng Iran na hindi sila natutuwa sa ginagawa ng mga bansa sa Middle East dahil sa halip na sila ay kampihan ng nasabing mga bansa dahil parehas ang kanilang relihiyon, pero mas ipinapakita ng Gulf States na mas kumakampi sila sa United States of America at Israel. At dahil dito, hindi lang mga base militar ng Amerika ang tinatarget ng Iran, kundi maging mga lugar sa Gulf States na walang kinalaman ang Amerika ay tinatarget na rin. Isa riyan mga kaibigan ang halimbawa na nitong nakaraang araw inatake ng Iran ang isa sa mga pinaka-importanting bagay ng Kuwait. Ito ay ang kanilang desalination plant. 90% ng mga Kuwaitis dito kumukuha ng kanilang malinis na tubig na iniinom, pero winasak ito ng Iran. Maging sa Jordan mga kaibigan, ang airport ng Jordan, wala namang kinalaman dito ang United States of America, pero binomba ito ng Iran. Maging sa Iraq, maging sa Bahrain, ganun din ang ginagawa ng Iran. Ngayon mga kaibigan, halos lahat ng mga bansa sa Middle East ay inatake na ng Iran. Merong isang kapansin-pansin. Bakit? Bakit ang Israel ay hindi pa inaatake ng Iran? Zero rockets,
zero ballistic missiles, zero drones ang pag-atake ng Iran sa Israel. Ano kaya ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi inaatake ng Iran ang Israel? Yan ang mahalagang katanungan na ipinupukol ng maraming mga sumusubaybay sa digmaang ito. Maging mga religious group ay naglalabas ng kanilang mga sariling opinyon at ibinabase pa sa banal na aklat. Marami ang mga nagsasabi, number 1 dyan mga kaibigan, natatakot daw ang Iran na maghiganti ang Israel sa gagawing pag-atake nito sa Israel. Dahil halos lahat ng mga fighter jets ng Israel ay hindi na nadedetect ng air defense system ng Iran. Kaya kapag inatake ng Iran ang Israel, maghihiganti ang Israel hindi gamit ang kanilang mga missiles na nagmula mismo sa bansang Israel, kundi magliliparan ang mga high-tech na mga fighter jets ng Israel na mahirap ma-detect ng kanilang mga radar. At kapag ang Israel ang gumanti, tsak, malamang malaki ang damage na matatamo ng Iran. Yan ang sinasabi ng maraming mga eksperto. Pero ayon sa ibang mga analyst na nagmula pa sa Australia, hindi inaatake ng Iran ang Israel dahil ayaw ng Iran na magkaroon sila ng full-scale war laban sa Israel. Kumbaga mga kaibigan, nais lamang na magkaroon ng giyera ng Iran laban sa United States of America. Oo nga naman mga kaibigan, dahil kung mapapansin, ang Gulf States ay hindi naman nagsasagawan ng pag-atake laban sa Iran. At kapag inatake ng Iran ang Israel, magiging dalawang bansa ang kalaban ng Iran. Kaya maingat ang Iran sa kanilang aksyon laban sa Israel. Yan ay ayon sa analyst na nagmula sa Australia. Isa pang faktor mga kaibigan kung bakit hindi umaatake ang Iran sa Israel. Ito ay dahil sa paunang pahayag mismo ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na may kasamang banta. Sinabi kasi ni Benjamin Netanyahu na kapag umatake ang Iran sa kanilang bansa, kahit isang missile lamang o drone lamang, ayon kay Netanyahu, malaki, napakalaking pag-atake ang kanilang gagawin sa Iran. Mas malaki pa sa nakaraan nilang pag-atake. Matatandaan mga kaibigan na itong Israel, meron itong nuclear weapon at ang kanilang mga fighter jets mga kaibigan ay mga high-tech at mahirap ma-detect ng mga radars ng Iran. At maliban pa riyan, wasak na rin ang maraming mga air defense system ng Iran at ng kanilang radar. Kaya isa ito sa mga iniisip ng Iran. Iniinda rin marahil nito ang mga pahayag ni Benjamin Netanyahu. Marami din ang mga nagsasabi na kaya hindi inaatake ng Iran ang Israel. Ito ay dahil sa tumupad raw sa usapan ang Israel. Ang usapang ito, hindi na aatake ang Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Matagal-tagal na rin kasi mga kaibigan na hindi na ibabalita na umaatake ang Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Marahil ito ang dahilan. Red line kasi yan para sa Iran na kapag inatake ng Israel ang Hezbollah ng Lebanon, dito pa magsasagawa ng aksyon ang Iran. Matatandaan na sa kasagsagan ng pag-uusap o nagkaroon ng MOU o Memorandum of Understanding ang Amerika at Iran, hindi ba't naantala din ito? At ang dahilan dahil sa mga ginagawang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. So mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? Ano ang inyong opinyon kung bakit hindi inaatake ng Iran ang Israel sa pagkakataong ito? Ang tanong, aatake kaya ang Israel sa Iran kahit hindi sila inaatake bilang tulong naman sa United States of America? Mga kaibigan, nananawagan ako sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino hanggang sa maabot ng videong ito sa Israel, sa Iran, sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Jordan, sa Bahrain, sa Kuwait, sa Iraq o kahit saang sulok ng mundo. Sana po ay ayos lang ang inyong kalagayan, lalong-lalo na sa Middle East, sa sigalot na nangyayari ngayon. At manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito,
baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, kaunti lang naman mga kaibigan. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. So hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.